Amen. Sana pong pinagpalang umaga sa bawat isa at ako po'y naniniwala na naparito po tayo na meron tayong inaasahan na ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ay Kanyang ibubuhos po sa ating kalagitnaan. Masaya po ba kayong narito ngayong umaga? At tunay po na ang Diyos ay napakabuti, binangon niya tayo may kalakasan at kalakasan na magagamit po natin upang tayo makatungo sa Kanyang bahay-sambahan at sama-sama po natin itaas ang pangalan ng ating pong Panginoon. Natapos na po ang mga buwan na kung saan ay ating pong tinalakay ang patungkol po sa hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi bumabagsak na pananampalataya ng iba't ibang mga karakter dito sa banal na kasulatan na nagpahayag, nagpakita sa atin na magagandang halimbawa kung paano sila'y naging matibay at matatag sa kanilang mga pananampalataya. Naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng mga maraming mga katuan na ating pong tinanggap ito nakaraang mga buwan, tayong lahat ay natulungan upang lalo tayong maging matibay, maging matatag at hindi nakikilos sa atin pong mga pananampalataya. Bagamat alam ko na ang marami po sa inyo maaaring dumanas na ng maraming mga iba't ibang pagsubok sa buhay, subalit ang aking pong pananampalataya, nariyan pa rin kayo, hindi natitinag at patuloy na kumakapit sa kapangyarihan po ng ating pong Panginoon. At ngayon po'y buwan na ng Nobyembre. Amen. Sa susunod po, anong buwan na? Disyembre. At alam po natin na ang Disyembre po'y pag-aalaala natin sa kapanganakan ng Panginoon, Pasko. Kaya nga kung di ako nagkakamali, humigit kumulang ay meron na lamang po tayong 118 days. Pasko na! At ako'y naniniwala po na anuman ang ating hinaharap sa Kapaskuhang ito, hindi pa rin nagbabago yung pong ating pagniniwala, pananampalataya at pagkakaroon po natin ng maayos na relasyon sa atin pong Panginoon. Sa buwan pong ito ng Nobyembre, sapagkat ito po ay ating anniversary month, ay ating pong tatalakayin ang patungkol po sa the blessings of God. Yung pong mga pagpapala ng atin pong Panginoon. Alam po ba nyo, sa tuwing magtatanong ang pastor, sino ang gustong mapagpala? Kung tatanungin ko kayo ngayong umaga, sino po rito ang gustong mapagpala? Sino po rito ang tumanggap na ng mga pagpapala? Pag sinasabi po natin, sino may gusto ng blessing, lahat sasagot ng Amen. Bakit po? Sapagkat pangkaraniwan pong pananaw natin sa blessings ay nakatuon lamang doon po sa mga material at mga pisikal na pagpapala. Kaya nga kapag nagkakaroon ng mga testimony time, yung pong pinapahayag natin ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay, you will notice that most of them are testifying when it comes to blessings. Sinasabi nila, salamat po sa Panginoon sapagkat yung pong aming panalangin na magkaroon kami ng bahay, meron na. Salamat po sa Panginoon sapagkat yung pong aming pinapanalangin na pantuition ng aking mga anak, meron na. Kaya mapapansin nyo, lahat ng biyaya, blessing, na lalaman ng tao ngayon ay puro nakatuon sa material at mga pisikal na pagpapala. Ngayon po dito po sa ating pag-aaralan ito patungkol po sa the blessings of God, ay makikita po natin ang mga katotohanan na marapat lamang po sa bawat isa sa atin na ating maunawa ang mabuti. We should fully understand the blessings of God. Kailangan po maunawaan nating mabuti ang patungkol po sa mga pagpapala at biyaya ng Diyos upang hindi tayo nakatuon lamang at nakasentro po sa mga material na bagay na kapag hindi tinugon ng Diyos, akala natin ang Diyos ay patay, ang Diyos ay hindi kumikilos, nagtatampo tayo at tayo lumalayo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ang akala natin hindi na tinugon ng Diyos ang atin pong mga panalangin. Kaya nga, kung ang atin pong mga mata ay iaalis natin doon sa mga bagay lamang na pisikal at material, ma-appreciate po natin mabuti, lalo natin mabibigyan pagpapahalaga
yung mga bagay na binibigay sa atin ng Panginoon. Alam po ba niya na may mga pagkakataon na ang mga trial nyo sa buhay, pagsubok nyo sa buhay ay pagpapala rin? Amen. Kaya nga, doon po natin tingnan yung biyaya ng Diyos, hindi lamang sa mga bagay na material, kundi higit sa lahat sa ating pong pag-aaralan ngayon, makikita natin kung ano-ano at maunawaan po natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Kaya nga, umpisahan po natin ngayon, ano-ano ba ang mga pagpapala? What are the blessings of God? Binigyan po ng diksyonaryo natin sa kasalukuyan ng kahulugan yung salitang blessings. At makikita po nyo dito sa ating pong PowerPoint, ang napakarami pong mga different meanings, kahulugan, na ibinigay po ng diksyonaryo ito patungkol po sa blessings. At mapapansin po rin ninyo na mga blessings nito ay meron lamang kinalaman sa mga bagay na nakikita, nahihipo, at yung po bang mga material na bagay. Kaya nga, gusto ko pong sumentor dito. Bagamat napakarami po nito, pwede na lamang yung kopyahin at madadala po natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Itong mga definitions ng blessing na binigay po ng Merriam-Webster Dictionary. Ang nais ko pong pagkukulan natin ng pansin ngayon ay akin pong binigyan ng tuldok ito to proclaim the glory. Sige, baba pa tayo tungkol sa blessings. To proclaim the glory. Alam po niyo mga kapatid, maraming mga pagkakataon whenever we pray, pagka tayo po'y nananalangin at tumanggap ng pagpapala, tayo po'y nagpupuri. Tayo po'y nagbibigay pasasalamat sa Panginoon. Subalit alam po ba niyo na minsan ay sinabi ni David sa kanyang mga awit, ang mga salitang ito. Sabi po niya ay ito, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name." Maraming pagkakataon tayo ang laging humihingi, "Bless me, bless me, bless me." Ang tanong, nagkaroon na ba tayo ng pagkakataon naman na sabihin natin, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me." Purihin mo, itanghal mo ang kanyang banal na pangalan. When we say the word bless, it means praise. When we say the word bless the Lord, ibig pong sabihin ito, we should always speak well of the goodness and the faithfulness of God. Lagi po natin gagawin, pag sinasabi natin, bless the Lord, ibig pong sabihin ito, lagi tayong magbabanggit ng mga salita na nagbibigay parangal, nagbibigay papuri, at nagtataas sa pangalan ng atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, pagka kayo tumanggap ng biyaya, wag lang, salamat Panginoon, tinugon mo pangangailangan ko. Meron na po kami pambili ng mga bagay na nais po namin bilhin. Nawawala akong tinig ko, no? Bless the Lord, oh my soul. Kinakilala lang sumigaw pala. Kaya nga, ito po, napakahalaga po na makita natin ang katotohanan ito. Kaya nga, pag kayo tumanggap ng blessing, sabi niya, bless the Lord, oh my soul. Ibig mo sabihin, pararangalan ko, itataas ko ang pangalan ng Panginoon. Sa Tagalog po, ang sabi rito ay gracia. Amen. Gracia. Kaya nga, pag ang mga tao hindi lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi gracia ang kanilang tinatanggap, disgracia ang tinatanggap nila. Bakit? Malayo ka sa kalooban ng Diyos eh. Hingi-hingi ka ng pagpapala, biyaya, ng grasya, pero ayaw mo naman sumunod sa kanyang kalooban. Kaya nga kapag ka nadidisgrasya, sinisisi pa ang Diyos. Kaya nga, ito ang isa sa mga Tagalog na binigay po sa salitang blessing, grasya, basbas, biyaya, hulog. Hulog. Narinig niya masalita nung sinasabi ng isang binata na matapos niya mapasagot yung kanyang nililigawan, sabi niya, "Oh, salamat,
hulog ka ng langit sa akin. Buti hindi ka nabagsakan. Kung malusog yung kaya nga, hulog. Hulog ng langit ang ibig sabihin to. Hulog, biyaya, mabuting kapalaran. Alam po niya, pag sinasabi nating mabuting kapalaran, sa ibang salita, yung salitang kapalaran ay swerte. Di ba? May pareho yung salitang kapalaran sa swerte. Sa Diyos, walang swerte. Amen. Kapag ka sinasabi niyong, uy, binati ka, uy, mukhang maganda ang Pasko niya. Sinuwerte ako pinalad ako Hindi po tayo pinalad, kundi tayo pinagpala ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa Kristiyano, wala nang salitang swerte, wala nang salitang malas. Sabi mo sa katabi mo, malas mo lang. Wala na po yun. Wala na yun. Huwag niyo sasabihin, uy, ang linis ng bahay mo Swerte. Ang napangasawa ko, masipag. Swerte ako. Hindi po swerte. Bigay yan ng Diyos sa iyo. Amen. Lahat ng mga may asawa masipag, magsabi ng Amen. Mapalad kayo. Binless kayo ng Panginoon. Pag-uusapan po natin yan mamaya. Kaya ngayon po sinasabi rito, pinagpala, yung salitang blessed naman, o blessed, banal, sagrado, mapalad, pinagpala, benditado. Yung pong mga Tagalog, Subalit sa salitang Hebreo, ang salita pong blessing ay binigyan po ng salitang beraka. Nang ibig pong sabihin ng salitang beraka sa Hebrew ay blessing, pagpapala, biyaya, kaloob, peace. Sabi ito, blessing, peace, special favor, blessed, generous, giving, blessing, and present. Kaya nga, ngayon magpapaskong ito, marami sila tatanggap ng mga present, yung mga regalo, sasabihin natin, blessing, beraka yan po, beraka. Pero, higit pong ginagamit sa bagong tipan, lalo-lalo na po sa Old Testament, hindi yung salitang beraka, kundi ang salita po yung barak. Sabihin po niyong barak. Huwag niyo lalagyan ng barak lang. Barak. Ibig po sabihin, blessed, blessing, to bless, to pronounce blessing. Paalala po. Sapagkat ang ibig sabihin ng blessing sa wikang Hebreo ay barak. To pronounce blessing, to bless. Paalala po, marami mga pagkakataon, may mga tao, lalo na sa mga may edad na may lalapit po sa inyo, mas maaaring nakababata sa inyo, hihingi ng inyong kamay at magmamano. Huwag niyong itatanggi. Minsan sabi, sige lang. Hinahanap ang kamay mo, gusto mag-bless, sapagkat hinihingi niya, He is asking that you pronounce blessing to them. Amen. Kaya nga, pag may lumapit sa inyo at magmamano, ibigay niyo ang kamay niyo. Ibig po sabihin ng pinagpapala niyo siya. Binibless niyo siya. Kaya yung pong mga parents na sinasanay, bata pa lamang, sinasanay ng mag-bless, magmano ang kanilang mga anak, huwag sana ang dahilan sapagkat malapit ng Pasko, mag-practice ka mabuti. Lahat ng makita mo sa church, bless ka, bless. Mali namang intention yun. Kaya nga, pag sinasabi po ng mga bata lumalapit sa atin, bless po. Huwag niyo itatanggi. Huwag niyo sasabihin, sige tong, sige. Kundi iabot ninyo sapagkat yung nangangahulugan, pinagpapala nyo yung mga taong lumalapit sa inyo. Kahit mapapansin po ninyo, kami nakaupo dyan, lahat yata ng edad lumalapit Nagbe-bless pa sa akin. Bagay sa tingin ko naman talaga mas may edad ako sa kanila Ganun pa man, ang akin nais bigyan din anybody who comes to you,
and asking blessings. Ibigay po ninyo. Amen po ba? Kaya nga maganda po yung mga magulang na maagang naturuan ang kanilang mga anak patungkol po sa bagay nito. Hindi lamang po ito basta nagsasabi ng respeto, kundi ito po yung paghingi ng pagpapala mula po sa Panginoon. Sa Griego po, in Greek, ito pong salitang bless or blessing ay binigyan po ng kahulugang eulogia o eulogia. Dito po nanggaling salita na eulogy. Mapapansin po nyo kapag merong patay at merong service ang patay, sa patay, meron pong sinasabing part na eulogy. Yun po ay pagwiwika, pagsasalita ng mga bagay na patungkol po ron sa yumao. Ang nakakalungkot lamang po ito, kapag ka po sobra ang papuri sa namatay na hindi naman talaga ganun siya, hindi na ho papuri yun. Flattery na yun. There's a difference between blessing and flattery. Kaya nga, mapapansin po niyo na kapag ka namamatay na patay ang isang tao at meron pong nagsasalita, bibigyan ng eulogy, yung lahat nagsasalita patungkol sa namatay, hindi bumabanggit nung kanyang kalukuhang ginawa. Puro magaganda ang binabanggit. Sapagkat yung pong ibig sabihin dito ng salitang eulogia ay blessing, praise, thanksgiving, the extolling of another. In some context, excessive praise is improper. Kaya nga ito po ang salita sa Griego, Isa pang salita, Makarios. Kaya nga yung pangalang, kasi meron po kaming kilalang pastora na ang pangalan po niya ay Eulogia Guevara. Another word na Greek ng blessing po ay Makarios. Kaya yung pangalang Makario, ibig pong sabihin niyan, blessing. Hindi nga lang magandang pakinggan, pero maganda naman ang kahulugan. Amen. Kaysa naman sa papangalanan yung anak niyo na Venus. Greek goddess yun. Adonis, mga pangalan ng mga Diyos-Diyosan yan. Meron po ba tayong Adonis dito? Pangalanan na lamang niya magiging anak niya ng Makario. Sapagkat yung tinatawag niya siya, ibig sabihin po nun ay blessing. Basahin po natin ang isang talata sa umagang ito, sa 1 Thessalonians chapter 5, para maunawaan po natin what is blessings. Ano-ano ang ibig sabihin, ano ba talaga sa banal na kasulatan ang biyaya o pagpapala. 1 Thessalonians 5 verse 23, sabi po rito, now may the God of peace make you holy in every way, and may your whole heart or your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, ngayon pong umagang ito, kami lumalapit po sa inyo at hinihingi namin na lagyan mo pa at bigyan mo pa kami ng wasto, tamang pagkaunawa sa mga blessing na hindi lamang kami nakasentro ang isipan sa mga bagay na material, Panginoon, kundi makita po na meron pang higit na mas maganda, mas mataas na uri ng pagpapala na meron kang inianda para po sa amin. Salamat po, Diyos. Samahan po niyo kami. Itong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pansinin po niyo, sabi rito ni Apostol Pablo, sabi po niya, ngayon ang biyaya, ang Diyos ng kapayapaan, ay gawing kayong banal sa lahat ng kaparaanan. May the God of peace make you holy in every way. And then, sinunod po yung salitang, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. Sa bahagi ito ng salita ng Diyos, makikita po natin na nang likhain ng Diyos, tayo mga tao, tayo po'y tripartite. Meron po tayong tatlong bahagi. Meron tayong sinasabi ritong spirit, meron tayong soul, meron tayong body. At mahalaga po na ating madistinguish, ating po mapagkilala ang pagkakaiba ng espiritu sa kaluluwa at ang kaluluwa sa katawan. Although many times po, sa banal na
kasulatan, yung pong salitang soul and spirit, nagagamit po yan ng palitan. Subalit meron pong pagkakaiba ang soul at ang spirit. At natin pong tutuklasin kung ano po ang mga pagkakaiba ng mga bagay nito. At dito po sa tatlong kalagayan ng taong ito, interesado ang Diyos na tayo kanyang i-bless, spirit, soul, and body. Nasa sentro lamang tayo sa body. Nakakalimutan natin, meron palang biyaya, meron palang pagpapala, meron palang blessing ang spirit. Paano yun? Paano nagkakaroon ng blessing ang spirit ng tao? At ito po'y ating pag-uusapan po ngayong umaga. Sabi ko sa inyo, nilikha tayo ng Diyos na meron tayong espiritu, meron tayong kaluluwa, at meron tayong mga katawan. Yung pong espiritu, yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Doon po sa aklat ng Genesis, siguro maipa-plus po natin, Genesis 2:7, sinabi po ron ng mga salita, and God formed the man mula sa alikabok ng lupa. Ano? Then the Lord formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. When God created human being, binigyan niya ng espiritu sapagkat sinasabi po nang siya'y lumikha at nagporma, nag-anyo ng tao mula sa lupa, ito'y walang buhay. Basta meron lang anyo ng tao, lupa, galing sa lupa. Ang sabi ng banal na kasulatan, dapat ginawa ng Diyos na ang sabi po rito ay, and breathe, hiningahan niya ang tao ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. That means all of us do have our spirit. Espiritu na galing sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga sapagkat ito'y galing sa Diyos, nalikhain tayo ng Diyos, meron tayong espiritu at para po ating madaling maunawaan ito, siguro mabibigay ko na lang simpleng ilustrasyon. Yung pong spirit, yung po ang God conscious. Yung espiritu po natin, ito ang lagi may kamalayan patungkol sa Diyos. We are able to communicate with God, not with our soul, not with our body, kundi sapagkat meron tayong espiritu at ang espiritong yan, nang tayo po'y tumanggap sa ating pong Panginoong Jesus, tinggap natin sa bilang ating tagapagligtas, ang espiritong yan na dating patay sa kasalanan, nagkaroon ng buhay. At sa pagkakaroon ng buhay ng espiritong ito, nagkaroon tayo ngayon ng communication po sa atin pong Panginoon. Narito po yung illustration dito. Man is composed of spirit, soul, and body. Yung pong espiritu, sabi ito yun nagdedetermine ng ating identity. So, ito po, spirit, pinakamadaling pagkaunawa, spirit is God-conscious, soul is self-conscious, and body is world-conscious. Ang espiritu po natin lagi merong kamalayan patungkol sa Panginoon. We are able to praise and serve the Lord because the Spirit that God has given to us, na ibinigay po sa atin mga kapatid, ay Espiritu ng may buhay. Nang tanggapin natin siya ating Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon ng buhay sapagkat tandaan po ninyo, ang sinumang tao na hiwalay kay Kristo, siya'y patay sa harapan ng Diyos. Walang communication ng kanyang spirit sa Diyos sapagkat patay siya sa kasalanan. Binuhay tayo ng Panginoon at sa pamamagitan ng pagkakabuhay sa ating mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, inilagay ng Diyos sa espiritu natin ang kanyang katwiran. God has given us the spirit of righteousness sa atin pong mga buhay nito. Kaya nga tayo po, sa inyong kalagayan ngayon, kayong narito sa loob ng bahay, sambahan, nasa inyong espiritu ng Diyos, espiritong may buhay, espiritong may kakayanan na makipag-ugnayan sa atin pong Panginoong Diyos. Amen po ba? Kaya nga, yung pong soul, yung ating kaluluwa,
Yun po ang sinasabi natin na self-conscious sapagkat yung pong soul natin, nariyan po yung ating senses. Nariyan po yung ating smell, taste, paningin, pandama. Kaya nga, meron tayong kamalayan sa mundo na nasa ating pong kapaligiran. Yung nakikita nyo ngayon, tumingin po kayo rito sa taas. Sino nakikita nyo? Multo. Yung pong nakikita nyo ay, maaaring may pangalan ako, pero ito pong nakikita nyo yung katawan. Sapagkat yung aking soul, hindi nakikita. Yung pong soul sa Bible, ginagamit po yung salitang heart. Ginagamit po yung salitang mind. Kaya sinasabi rito, binigay sa atin ang mind ni Kristo. Kaya nga yung pagkakakilala po sa ating mga pagkatao, mga kapatid, hindi nababase sa panlabas natin. Sapagkat ikaw ay ikaw ayon sa iyong pagkataong pangloob. Amen. Marami pong mga tao ngayon na magagandang lalaki, magagandang babae. Tingnan yung katabi nyo. Ganda, di po ba? Pero nakakalungkot na yung kanilang soul, yung kanilang personality, yung kanilang tunay na pagkatao ay pangit. Ang nakikita nyo lang, yung kanyang katawan na maganda, pero yung kanyang soul, yung tunay niyang pagkatao, ay hindi naman maganda. Nakukuha po ba natin? Amen. Kaya nga, lalo ngayon, dumaan po tayo sa tinatawag po natin Todos los Santos. Yung iba kaya nagpupunta po sa sementeryo, nagdadala ng kandila, nagdadala ng bulaklak, para dalawin, dumalaw. Sapagkat ang sabi nila, kami nilang ang dadalaw, ayaw namin kami ang dalawin sa bahay. Ang tinutukoy nila ron, multo. Yung kaluluwa raw. No, bagamat sinatawag po natin kaluluwa, pero ito pong soul na sinasabi po rito sa Bible ay hindi yung multo, kundi yung ating tunay na pagkatao. Kaya nga, meron tayong wika na kinakailangan ang pagiging Kristiyano mo ay inside out. Ibig po sabihin ng inside out, yung nasa loob mo, yung tunay mong katauhan, yun ang dapat mong ipakita sa iyong pangangatawan. Amen. Kaya nga, kung ikaw ay tunay na nakay Kristo at ang personalidad mo ay merong pagkaunawa, meron kang consciousness sa sarili mo at sa Diyos, hindi mo gagawin na ang iyong katawan at ang iyong kaluluwa, ang iyong karakter ay sirain mo sa pamamagitan ng mga paggawa ng mga bagay na hindi kaaya-aya at katanggap-tanggap po sa atin pong Panginoon. Kaya nga sabi po rito, gusto ng Diyos and God wants to bless our spirit, our soul, and our body. And not only that, but kept blameless. Maingatan po natin na walang dungis hanggang sa dumating ang atin pong Panginoon. Amen. Kaya nga sabi po ito, tandaan po natin ng ating katawan na sabi rito ay templo. Ano ho? Templo ng banal na Espiritu. Dahil doon, yung ating pong pagkatao na tatlunan na sabi rito, spirit, soul, and body, ingatan po nating maayos hanggang sa pagdating ng Panginoon. Kaya nga ingatan po yung katawan nyo, huwag niyong pakakainin ng kung ano-ano. Alam niyo, ibig ko sabihin ng kung ano-ano? Halo-halo na kinakain natin. Hope na ang marami sa inyo ay umiiwas na sa mga matatabang pagkain. Tingnan, wag na lang yung titingnan ng mga lechon ngayon. Isipin na lang ninyo. Amen. Sapagkat, yan po, gusto ng Diyos pagpalain tayo eh. Pero hindi natin dapat sirain ang ating binigay na biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nandito sa mundo.
Kaya nga, sabi rito sa Ephesians chapter 1, verse 3, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realm because we are united with Christ. Because tayo po ay nasangkap na. Tayo po ay naging kaisa na ni Kristo. Kaya nga gusto niyang pagpalain ang lahat ng pagkatao po natin. Bilang human being, we have spirit, soul, and body. Gusto ng Diyos pagpalain niya ang tatlong ito. At ito po ang ating unang pag-aaralan ngayon. Binigyan tayo ng Diyos ng tinatawag po rito na spiritual blessing. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng spiritual blessings. At kung titingnan po ninyo, kasi hindi natin gaanong inuunawa, maraming mga pagkakataon na tumatanggap tayo ng spiritual blessings. Kaya lamang po, malabo ang ating pagtanaw pagdating sa spiritual na bagay at malinaw ang pagtanaw natin sa mga material na pagpapala lamang. Kaya natatakpan ng material na pagpapala yung spiritual na mga pagpapala. Dito po sa Ephesians chapter 1, verses 3 to verse 14. Napakahaba po nito, di natin gagawing basahing lahat. Ganun pa man, ako po'y naniniwala na meron tayong matatanggap ng mga pagpapala at biyaya mula rito sa mga talatang ito na ating pong babasahin ngayong umagang ito. Ang sabi po rito, all praise to God. Uulitin lamang po natin, binasa natin talata kanina. Sabi rito, all praise to God, sa verse 3, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly realm because we are united with Christ. Ano sabi ito? Who has blessed us with every spiritual blessings. Ang tanong, ano yung mga spiritual blessings na binabanggit dito sa banal na kasulatan? Tinanggap ko na ba ito? Nakikita ko ba ito? Sapagkat madalas po, katulad na akin nabanggit, ang ating mga mata ay nakapokus lamang sa mga bagay na material. Hindi natin nakikita yung mga bagay na spiritual. Ito po, iniisa-isa ni Pablo kung ano-ano ang mga spiritual blessings na tinanggap po natin mula po sa Panginoon. Verses 3 to verse 14. Nito pong ating babasahing talata na ibinigay ngayong umagang ito. Tingnan po natin. Ang sabi po rito sa ating babasahin ngayon, una, sabi po rito, ang spiritual blessing natin, we are chosen to be holy in Christ. Tayo po'y pinili upang tayo po'y maging banal para kay Jesus Christ. Tayo po'y pinili. Kaya sabi ko nga, sa lahat po siguro ng mga nilikhang tao dito sa mundo, tayo mga Pilipino ang kakaiba. Bukod po tayo sa pinili na, Pino pa. Amen. Amerikano, walang ganun eh. Amerika, wala. Pangalan lang ng bansa nila. Tayo, pili na, Pino pa. Kaya Pilipino po tayo. Amen. Chosen. Pinili tayo ng Diyos. Hindi po ba kayo nagagalak na sa dami-dami ng mundong ito, ng tao dito sa mundo, pinili kayo ng Diyos. Amen. Natatandaan ko po isang maiksing kwento patungkol po sa magkakapatid. Dalawang tunay na magkapatid, yung isa'y adopted lang. Tuwing sila maglalaro, inaapin nila yung kanilang adopted brother. Sinasabi nila, ikaw, inampun ka lang dito. Hindi ka naman namin tunay na kapatid. Ampun ka lamang namin, ampun ka lamang ni tatay at ni nanay. Kaya ka na ito. Laging tinutokso nila, ampun ka, ampun ka. Hanggang isang araw, ang bata po'y nagkaroon ng magandang kaisipan. Minsan siya'y tinutudyo, minsan siya ay tinutokso na siya'y ampun. Sumagot yung adopted son at ang sabi niya, oo, kinikilala ko na ako'y adopted, ako'y ampun lamang, at kayo ang tunay na mga anak ni nanay at ni tatay. Subalit tandaan niyo ang katotohanan ito. Nang pumunta si nanay at si tatay doon sa bahay ampunan, napakaraming mga bata.
At sa dami ng mga batang yon, ako ang napili upang iuwi sa bahay. Pero kayong dalawa, walang nagawa si nanay. Tinanggap na lang kayo. Pero ako, pili ako. Amen. Kaya nga mga kapatid, pili tayo. We are chosen. Pinili po tayo ng Panginoon. Para saan? Upang tayo maging malinis, maging banal sa Kanyang banal na harapan. Ayan po ang mga pagpapala nating spiritual. Kaya nga, inyo pong i-treasure yan. Hindi lamang po tayo sinasabi rito na chosen, kundi sabi pa po rito sa ating binabasang mga talata ay ito, we are adopted to be His children. To those who believe in Him, to them gave them the privilege to become children of God. Sabi nga po ng ating napag-aaralan na ito, nung po gano'n na aking kaisipan, sabi ko, the greatest blessing ng Kristiyano ay yung kanyang salvation. Na iba po yung aking paniniwalang yon, na mabasa namin at maninig ko pa isang katotohanan. The greatest blessing for us is not that we are saved, kundi ang pinakadakilang biyaya na tinanggap po natin sa Panginoon ay nung gawin niya tayong kanyang mga anak. John 1:12. Sa kanila na nagsisampalataya, ay pinagkalooban niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Amen. Kaya nga, tayo po ngayon, hindi lamang pinili, kundi tayo ginawang anak ng Diyos. At sapagkat anak ka ng Diyos, dapat kumilos po tayo na katulad ng kaanyuan. Kaya nga sinabi rito, pinili tayo upang tayo maging banal na katulad ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya ito po yung mga biyaya, pagpapala na tinanggap po natin sa atin. Hindi lamang po ito, kundi kung atin pong babasahin itong mga biyayang ito na sinasabi po rito sa banal na kasulatan, chosen, redeemed, highly favored, co-heir with Christ, saved through Jesus Christ, sealed with the promise of the Holy Spirit. Ang lahat po ito mga kapatid, kung titingnan po natin, mga spiritual blessings po yan. Yung mga sinulat na yan, 7 yan. Yan po ang ating mga spiritual na biyaya na dapat po natin tingnan mabuti. Yan ang ating palakihin sa ating mga buhay at hindi mga pagpapalang material na nawawala sapagkat ang paparang spiritual kailanman hindi kukunin sa inyo ng Panginoon. Yan ay ibinigay na sa inyo. It is a gift. Amen. Sino po rito ang nagbigay ng regalo ng magalit binawi nila? Meron po ba? Wala. Sapagkat nakakahiya naman, binigay mo na, babawiin mo pa. Binigay na regalo sa atin ng Panginoon. Ang Diyos hindi nang babawi. Amen. Binigay niyo po, freely given to us. Kaya nga dito po sa lahat ng ito dito sa binanggit na 7 spiritual blessings nito, ay meron po tayo makikita pang isang katotohanan. At ito po, mga kapatid dito, tandaan po ninyo na ang 7 pagpapalang yan, the 7 spiritual blessings na yan, found in the book of Ephesians chapter 1, ang lahat pong yan ay masasabi po natin na saring naging pagpapala na pwede po natin maging identity. The spiritual blessings that we have right now begins to be our identity. Naging katauhan po natin yan. Kaya nga, wherever you go, you can say, because this is my identity. In Christ, I am blessed. In Christ, I am chosen. In Christ, I am predestined. In Christ, I am adopted. In Christ, I am accepted. In Christ, I am redeemed. In Christ, I am forgiven. In Christ, I am given the inheritance. And in Christ, I am sealed. In Christ, I am assured. Verses na binasa po natin itong mga talatang ito, mula po sa talatang 3 hanggang talata po 14, you are now these blessings.
ikaw ito. Amen. Kaya kahit saan ka pumunta, pwede mong sabihin, I am blessed. Amen. Pinagpala ako. Kaya saan ang biyaya mo? Wala mo nakitang nadagdag sa iyo. Hindi ka nga gumanda eh. Physical lang hinahanap kasi nilang biyaya eh. Pero sa atin po, spiritual. Kaya nga, wherever you go, you can say, I am blessed, I am redeemed, I am chosen, I am accepted, I am co-heir with Jesus Christ. Ako'y kasamang tagapagmana ni Hesus Kristo. Amen. Ang iba, tuwan-tuwa, pagka naging kasamang tagapagmana ni Rockefeller, ng mga Ayala. Amen. Kahit hindi tayo Ayala at tayo Alaya. Ayala ka ba? Hindi ako Ayala. Ako'y Alaya. Pero, I am blessed. I am chosen. I am accepted. I am redeemed. Lahat pong yan, biyaya na naging identity na natin. Yan na ang katauhan nyo mula ngayon na bahagi ng pagpapala na ibinigay ng atin pong Panginoon. Kaya nga, yung atin pong sinabi kanina, our greatest blessing is salvation. But our greatest possession, or our greatest blessing is now that we are sons and daughters of God. We are children of God. And our greatest possession ay ito. Yun atin naman pinakadakila, pinakamalaking masasabi po natin pag-aari natin, kayamanan po natin ito, in Christ, you are justified. In Christ, you are sanctified. And in Christ, you will be glorified. From the beginning, we are justified by faith. Mula pa sa pasimula, inaring ganap na tayo ng Panginoon. Ginawa na tayong katwiran ng atin pong Panginoon. Tayo kanyang nililinis. Amen. Hindi sapagkat tayo justified na ay, sapagkat ang justified sa atin yung ating espiritu, pero tandaan po natin tayo pa meron pa rin body. Meron pa rin tayong katawan na world conscious. Kaya nga sa ating pong pagiging world conscious, nakikita pa rin natin ang mga bagay na pwede pong magbigay karumihan sa atin. Pero tandaan po natin mga kapatid, we are progressively sanctified. Araw-araw, nililinis tayo ng Panginoon. Amen. Sino po rito ang tumatagal na once a year lang naliligo? Panata ako kasi pastor yan eh. Talaga ako'y minsan lang maligo. Ito yung birthday ko lang. Kapag kayo minsan lang maligo, walang tatabi sa iyo. Bibigyan ka ng isang special upuan sa church, doon ka sa likod. Ikaw lang mag-isa. Walang tatagal na lalapit sa iyo. Ang maganda po sa atin na ito, araw-araw, nililinis tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Parang ang Panginoon ay merong isang moving. Kasi uso po ngayon yung pag gusto mo magpalinis ng kotse, hindi ka na bababa. Pasok ka rin sa cleaning, o ano man tawag nila, paglabas mo, malinis ka. Ganun tayo, araw-araw, dumaan tayo sa paglilinis ng Panginoon. Minsan masakit, pero nakakatulong po sa atin. Yun po ang sinasabi ito, we are sanctified. Sa kasalukuyan po, tayo po'y sinasanctified, nililinis ng Panginoon na sa darating na panahon, we will be glorified. Tayo po'y aariing ganap ng atin pong Panginoon, makasama natin siya doon sa buhay na walang hanggan. Amen po ba? Kaya nga ito po sinasabi rito. Sabi rito sa Ephesians chapter 4 verse 30, ito na lamang po ang nais kong bigay sa inyo. Ang sabi rito, and do not grieve the Holy Spirit, with whom you were sealed for the day of redemption. Pinagkalob sa atin ng Banal na Espiritu, nagbigay tatak sa atin upang sa ating pag-iingat
paglakad na kasama niya, makita po natin yung araw ng pagliligtas na gagawin ng Panginoon at yung po'y makasama natin doon sa tinatawag po nating rapture. Amen. Sino pang gustong sumama sa rapture? Yung lahat ng, bibigay ko sa inyong assurance, yung lahat ng gustong maiwan, lahat ng kotse nakaparada sa parking space po natin, sa inyo na lang. Gusto niyo yun? Sa inyo na. Lahat ng nariyan, sa inyo na lang. Kung kayo'y plano magpaiwan pa. Kaya tayo lahat sasamang kasama ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Kaya nga, dito po, hindi lamang tayo binigyan ng spiritual blessing, kundi, sabi po rito, emotional blessings. Ito po yung ating soul. Ito po yung ating tunay na pagkatao. Purihin po ang Panginoon sapagkat tayo nilikha ng Diyos na merong mga emosyon. Nagagalit tayo, natutuwa tayo, nasasaktan tayo. These are part of our emotional being. Kaya nga sabi po rito sa Aklat ni Job, chapter 30, verse 25, Have I not wept for those in trouble? Has not my soul grieved for the poor? Ito ito ay nagpapahayag po ng damdamin ng isang tao. At yan kayo. Kaya kayo umiiyak. Kaya kayo dumadating sa panahon na kapag nakakadinig kayo ng mensahe ng Panginoon, wala namang ginagawa sa inyong katabi nyo, napapaluha kayo, umiiyak kayo. Nakikita nyo ang inyong sarili. Nagagala kayo na may binigay na pangako ang Panginoon. You weep. Umiiyak tayo. Kapag tayo nalulungkot, nagdadalamhati tayo. Sapagkat yung bahagi ng ating kaluluwa. Bahagi ng ating pagkatao. Subalit sa kabila po ng mga bagay na hindi lamang interesado ang Diyos na pagpalan tayong espiritual, kundi ganun din sa emosyonal po natin. Ang Diyos gusto niya ang kanyang inaayos ang ating pagiging emosyonal na mga tao. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sabi po ito sa Ecclesiastes, a time to weep, verse 4 ng chapter 3. A time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and time to dance. Alam niyo kung sino yung mga taong wala ng emosyon? Nakakita na po ba kayo ng taong walang emosyon? Kurtuin yung katabi niyo. Pag hindi umarayan, wala yung emosyon. Manhid yan. Nakakalungkot po na sabihin po natin na para spiritually speaking, may mga tao sa loob ng church hindi na tinatablan ng mga mensahe ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat pinatigas na nila ang kanilang mga puso. Ako'y naniniwala na sa ating pong bahay-sambahan, walang tao na magnanasang patigasin ang kanilang puso sapagkat maging ang emosyon natin, yan po'y tinutugon, binibigyan katugunan ng ating pong Panginoon. May mga pagkakataon na tayo po'y mga broken-hearted. May mga pagkakataon tayo po'y dinadaanan ng iba't ibang mga uri ng mga pagsubok. Sabi ko nga, ay hiningi ko po sa panalangin, yung pong aking isang apo na nasa Dumaguete, siya po ay kandidato na magkaroon ng dengue. Wala siyang kasama ron. Sabi ko, Panginoon, paano ba ito? Nakakalungkot po. Hindi katulad ng isa kong apo na nandyan siya na kung merong sakit, ano man ang nangyari, nariyan kami. Pero naroon po siya sa Dumaguete. Nag-iisa siya ron. Nakakalungkot po, dinadaanan ka ng kalungkutan, yung emosyon mo. Subalit mga kapatid, yung pong kalungkutang yan, yung pagkabahalang yan, ginagawa ng Panginoon na bigyan po niya ng comfort sa pamamagitan ng pagsasabing, ako ang Diyos na makapangyarihan. I am the God that heals you. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa iyo. Kaya nga bagamat ako'y malayo sa Kanya, sabi ko, Panginoon, alam ko, hinipo mo na ang aking apo na si Caleb.
Kapangalan pa po ng ating tagapanguna, Caleb. Kaya nga sabi ko sa kanyang kapatid, anak, apo, hindi kami makakapunta ron. Isinugo namin si Jason, si Jairus. Naroon po siya ngayon. Mabait naman yung kuyang yun. Pinuntahan niya karaka-raka. Nang malaman, tinamanggap ng ganong message, kumuha ka agad ng ticket. Lolo, sige, puntahan mo. Kailangan ng kapatid mo ang isang kasama. Kung ang tao nangangailangan ng kasama sa kapanahunan ng ganong mga pagdaramdam, hindi ka ba natutuwa sa ganong kapanahunan, hindi taong kasama mo, Diyos ang kasama mo. He heals the brokenhearted. He heals all manners of diseases. Lahat pagagalingin ng Panginoon. Ang mahalaga lamang po, huwag kang hihiwalay sa Kanya. Huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen po ba? Alam ko na ang marami sa dinadaanan ng iba't ibang uri ng mga pagsubok sa kasalukuyan, you are emotionally disturbed. Ang damdamin mo kuminsan hindi napapalagay, sabalit tandaan mo ang katotohanan ito, ang Diyos natin. Diyos na hindi lamang kaya magbigay ng pagpapalang espiritual, kundi maging emosyon mo, kayang pagalingin ng ating pong Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga ito po, anumang meron kang dinaramdam ngayon, bigay mo lahat sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Hindi lamang po emotional ang hihipuin ng Panginoon sa atin. Hinipo niya ang ating spirit, hinipo niya ang ating soul, yung ating emosyon, at ngayon naman, hihipuin niya ang ating mga physical na pangangailangan. Physical blessing. Ano-ano mga physical blessing na tinanggap po natin? Hindi lamang po yung mga bagay na material. Ang sabi rito, una, binigyan tayo ng pagpapala ng Panginoon na meron kang sambayan. Who among you are happy with their family? Binigyan tayo ng Diyos ng ating pamilya. At ako'y natutuwa sapagkat sabi ko nga po, nang dumating po kami doon sa ibang bansa, wala akong kakilala. Doon po sa Fresno, wala akong kakilala. Pero binigyan ako ng Panginoon ng maraming pamilya. That's blessing. Kaya nga binigyan ka ng Diyos ng pamilya at ang pamilyang yan, mahalin mo. Amen po ba? Kaya nga dapat sa mag-asawa, lagi kayong may pagkakasundo. Maring hindi lahat ng panahon nagkakasundo kayo, pero pagkatapos yung mag-away, magbati uli kayo. Amen. Huwag yung gagawin, sige, guguhit ako. Yan. Muna kang tumawid. Pag una kang tumawid, bati tayo. Hindi ganun. Kinakailangan po tayong lahat sa loob ng pamilya natin, pairali natin ang pag-iibigan, pagmamahalan, pagdadamayan sa isa't isa because family is a blessing. Amen. Hindi ba? Yung nga, siguro ganun din na nararamdaman na Brother Rene. Kahit malayo na, may mga individual, kanya-kanya ng buhay yung ating mga anak. Hinahanap pa rin natin sila, di po ba? Ewan ko lang, yung mga anak natin, hinahanap pa tayo. Pero tayo mga magulang talagang namimiss natin sila. Amen. Gusto natin lagi silang nakakasama because they are blessing to us. As sabi rito sa Proverbs 19, verse 14, fathers can give their sons an inheritance of houses and wealth, but only the Lord can give an understanding wife. Uy! Naman. Ulitin ko nga, maganda yata ulitin. Diyos lamang ang nagbibigay ng isang maunawaing asawa. Nakasimangot niya iba. Maunawain, sabi ko, maunawaing asawa. Hindi sinabing dapat lalaki lang. Pag sinabi pong maunawaing asawa, sa bagay dito sinabi, maunawaing asawang babae. Lahat na mayroong maunawaing asawang babae, magsabi ng, Praise the Lord!
Ba't may hallelujah? Parang, giyera patani ito mamaya. Anyway, kaya nga mga lalaki na naghahanap ng kapartner sa buhay, tiyakin nyo na makikita nyo yung magiging pagpapala at hindi sumpa. Amen. Sapagkat yung di maunawing asawa, para pinapakita rito, sumpa yan sa buhay mo. So, tanda po natin, family. At sabi rito, children are gift from the Lord. Psalms 127, they are a reward from Him. Ang mga anak po natin, sabi rito ay kaloob, regalo ng Diyos. Kaya nga, lahat. Kaya, meron po sinasabi, minsan sinasabi po na, sa amin kasi ang parents ko, meron silang favoritism eh. Wala. Sa mga magulang, hindi dapat nagbibigay at nagkakaroon ng pagtatangi sa kanilang mga anak. Anak natin sila, anuman sila, mamahalin pa rin natin sila. Hindi natin sa, black sheep yan, wala nang ginawang mabuti yan, kaya nga, pinababayaan ko na lang. No, hindi po. Kaloob sila ng Panginoon sa atin, at bilang mga magulang, meron tayong responsibilidad na sila po'y ating ayusin at pagandahin ang ating relasyon sa isa't isa. So these are our physical blessings. Meron po tayong blessing sa family natin. Dito nga sa church, meron tayong individual na mga pamilya, meron pa tayong mga CEOs natin, pamilya natin, nagtutulungan tayo, meron pa tayong mga kanya-kanya mga grupo natin. So these are blessings na binigay sa atin ng Panginoon. At hindi lamang po yun, kundi tayo binigyan ng Panginoon ng mga material na pagpapala. Sino ang gusto ng material na pagpapala? Aba, humina na. Humina na, ibig sabihin, nakapokus na sa spiritual. Amen. Kaya nga, tandaan, yun ang hindi nawawala, yung spiritual. Pero yung mga material na pagpapala, nawawala yan. May bahay ka maganda ngayon, bukas makalawa, nawawala. So, these are things that are temporal. Ganun pa man, biyaya sila. Subalit, ang nais ng Panginoon na ito, huwag tayo ma-focus sa mga biyaya, sapagkat sabi rito sa Matthew chapter 6, verse 31 to verse 33, so don't worry about these things. Yung ating kakainin, yung ating daramtin, lahat ng kapangailangan po natin. Ang sabi sa verse 33, don't tayo mag-focus. Ang sabi po rito, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Dalawang bagay hinihingi ng Panginoon sa atin dito. Seek the kingdom of God above all else, and then live righteously. Mamuhay ka ng matuwid, at yung mga pangangailangan mo, ibibigay sa iyo ng atin pong Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang magtamo po tayo ng ating mga pangangailangan sa buhay. Kaya nga, God blesses us with family. He blessed us with material blessings, and also God bless us with good health. Amen. Good health. Kaya nga pangalagaan po nyo, sabi ko sa inyo kanina, ang atin pong mga pangangatawan. Amen. Alagaan po ninyo, at napakaganda po na maging patotoo yung sinasabi sa inyo. Nasabi na po ba kayo ng mga tao, uy, sa edad mong yan, sabi nila, hindi ka mukhang 50. Mukha kang 53. No. Nasabi na po ba kayo na, uy, parang di ka tumatanda. Blessing yon. Pag gano'n ang bati sa inyo. Pag ang uy, parang tumanda kang bigla. Sumpa yun. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Amen. Kaya nga, marapat po na ang blessing, makita natin, maunawaan natin, God blesses us with spiritual blessing, with emotional blessings, and also ng atin pong pangailangang physical. Amen po ba? Tayo pong lahat ay tumayo ngayon. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah sa mga blessings. Purihin po natin siya.
At ikaw kapatid, kung ikaw ay nakakadama na parang sa buhay mo ay walang nangyayari, maaaring ang dahilan ay sapagkat hindi mo pa lubos na itinalaga ang buhay mo sa Kanya. Give your life to Jesus. Ibigay mo, isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Kalimutan mo ang mga bagay na pansamantalang kaligayahan sa mundong ito. Ituon mo ang iyong paningin doon sa kayamanan na hindi nasisira, doon sa mga blessing na binibigay ng Panginoon, at ito ay pagkakaroon mo ng magandang relasyon sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory, glory, glory to Jesus. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na iyong pinagkakaloob sa amin. Salamat po sa inyong kabutihan. Salamat po sa mga mensahe na amin nadidinig na kung saan, Panginoon, interesado ka at gusto mo na pagpalain kami sa aming spirito, pagpalain kami sa aming mga kaluluwa, at pagpalain kami, Panginoon, sa aming mga pisikal na mga pangatawan. Salamat po. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan. Sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat. Amen. Amen. Tanggap po tayo ng ating banal na komunyon.